Ngayong umaga, isang mensahe na tungkol sa pagsubok ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Ang malaking kabuuan nito hindi akin. Ito ay talagang binuo ng kapatid na Sister Mean from STM, Santa Maria Satellite. At sana ay mabless ang marami sa atin kung paanong ako na unang nagbasa at nag-review ay na-bless sa kanyang ginawa. Pakibuksan nga po ang inyong Biblia. Babasahin muna natin ating teksto sa Lucas 22. Verse 31. Una po nating babasahin yung verse 31 hanggang 34. And then tatalon tayo ng verse 54 hanggang sa verse 61. Okay? Sundan niyo po ako sa inyong mga hawak na Bible. Sabi dito, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipas sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot naman si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilawak ang manok, sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Okay, talon po tayo sa verse 54. At ito yung actual na eksena sa pagkakaila ni Pedro. Verse 54 hanggang 61. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila na malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy at si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utusang babae, siya'y pinagbastang mabuti. At pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit, ikinaila iyon ni Pedro, babae, hindi ko siya nakikilala. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya. At siya'y sinabihan ng ganito, ikaw man ay kasamahan nila. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. Pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ng isa sa naroon, siguradong kasama ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Sa marami sa atin marahil ay very familiar na sa atin ang eksenang ito o ang kwentong ito o itong bahagi ng pangyayaring ito bago ang krus o ang kamatayan ni Jesus sa krus. So ito nga ang eksena kung saan ang minamahal na alagad ni Jesus at si Pedro na tumayong later na leader talaga ng mga alagad ni Jesus, ang 12, ay naharap sa isang pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay, specifically sa pagsubok ng kanyang pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Pero bago ako magtuloy doon, gusto ko munang linawin ang isang issue tungkol dito sa binasa natin. Dahil sa verse 32 ba yun? Yung sinabi ni Jesus na hiniling ni Satanas na subukin ka.
Tama ba ako? Verse 32? Verse 31. Hiniling ni Satanas na subukin kayo. Hiniling ni Satanas. Ang tanong nga ito, at issue sa iba, kanino ba galing ang pagsubok? Sa Diyos o kay Satanas? Kung titingnan natin ang pangungusap ng Panginoong Yesus kay Pedro, maaari nating i-conclude ng ganito, na parehong galing sa Diyos at kay Satanas. Actually, may kaparehong eksena ito sa Lumang Tipan, kung kilala niyo si Job. Ngunit merong magkaibang layunin. Ang una, ang layunin ni Satanas siyempre ay pahinain, pabagsakin ang pananampalataya ni Pedro at malayo siya sa Diyos. Kabaliktaran naman ito ng layunin ng Diyos na gawing matatag, matibay ang kanyang pananampalataya at higit na mas maging malapit sa Panginoon. Yan ay naka-incline sa sinabi din ni Apostol Santiago sa chapter 1, verse 2 and 3. Mga kapatid, sabi niya, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. So the quote ng mga kapatid, the praise ng mga kapatid ay nangangahulugang sa mga mananampalataya. Magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang mga pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang pagsubok na ito. So tandaan natin yung part doon na matapos ninyong mapagtagumpayan ang pagsubok na ito. At mamaya i-connect natin kay Pedro. Pangalawang crucial na pagkakaiba ay yung pagiging soberanya ng Diyos. Na ang Diyos ay makapangyarihan at nasa kontrol niya ang lahat ng bagay. Ang sabi ng Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Ang Diyos ay makapangyarihan at lahat ng bagay ay nasa Kanyang kamay, control. At ito'y totoo din sa pagharap natin sa mga pagsubok sa buhay. Tingnan niyo ang sabi doon, sa isang version ito ng MBB, kasi sa isang version ng MBB, ang sabi din, hiniling ni Satanas na subukin kayo at pinahintulutan naman siya. Sabi doon, pinahintulutan naman siya. Sa ibang salita, binigyan siya ng pahintulot na kayo'y subukin. Kung papaanong lumapit si Satanas kay Yahweh para tinangan natin subukin niya si Job kung hindi ka talikuran niyan. Sabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, pag mo lamang siyang papatayin. Binigyan ng pahintulot. Kaya anong ibig sabihin ito? Totoong may kakayanan at kapangyarihan si Satanas na gumawa at magbigay ng mga mahihirap na pagsubok sa atin. When I say atin mga Kristiyano, sa ilalim ng pagpapahintulot ng Diyos. In short, ang pagbagsak ng mga Kristiyano ang gusto ni Satanas na mangyari sa panahon ng pagsubok. Ngunit sa Diyos naman ay tulungan tayong mas lalong tumatag sa ating pananampalataya. So nakikita po ba natin ang difference ng dalawang ito sa gusto nilang mapangyari? Pinapahintulutan ni Yahweh na gawin ni Satanas minsan ang kanyang ibig sa atin sa layunin na tayo ipatatagin sa ating pananampalataya. Ang isip naman ni Satanas ay tayo kanyang pabagsakin. Pero merong mas greater na dahilan at layunin ang Diyos mula doon. Pero in reality, gaano ito katotoo sa atin bilang mga Kristiyano? Ina-welcome ba natin ang mga
pagsubok sa ating buhay, isa pang bagay na natural yun na, sige, pagsubok, dumating ka. Sige, paghihirap, dumating ka. Palagay ko hindi lang natural sa atin bilang tao. Dahil ang natural sa atin bilang tao ay ayaw ko niyan. At mayroon pang pagkakataon, hindi ko alam kung gaano ito katotoo sa marami sa inyo, na idinadalangin ng mga Kristiyano na wag silang makaranas sa mga mahihirap na pagsubok. Pero ito ang mahalaga nating maintindihan, na walang tunay na Kristiyano ang hindi makakaranas ng mga pagsubok. Lalo na sa pagsubok sa pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Yan ay pinangalawahan ni Pedro sa kanyang sulat, unang Pedro chapter 4 verse 12, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Anong ibig sabihin ni Pedro sa sinabi niyang huwag niyong pagtakhan? Expect. Yun ang ibig niya sabihin. I-expect niyo na may darating, na mayroong mararanasan. Kung seryoso ka sa iyong pananampalataya at pagsunod kay Jesus, susubukin ang iyong pananampalataya. Katulad ng aking naunang mensahe last Sunday. Kahit sa itinuro ni Jesus na yung tinatawag nating Lord's Prayer. Kasi isa doon, yung sa pinakahuli, ano ang laman ng Lord's Prayer? At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Minsan ay ina-abuse ng iba yung panalangin yon. Inaalis nila yung salitang mahigpit. O mahigpit nga, o mabigat. Hindi sinabing, huwag mo kaming iharap sa pagsubok, kundi sa mahigpit na pagsubok. Anong ibig sabihin noon na hindi naman itinuro ni Jesus na manalangin tayo na, Lord, huwag mo akong hayaang makaranas sa pagsubok. Hindi. Ang itinuturo ng panalangin ay, huwag nawang ipahintulot ng Diyos na makaranas tayo ng mahigpit na mga pagsubok na lampas sa ating makakaya o kakayanan. But still, naroon pa rin yung pagsubok. Meron talagang pagsubok. Sa ganitong pagtanaw, mga kapatid, masasabi nating nakakabuti sa mga Kristiyano ang pagdaan sa mga pagsubok. Hindi po ba? Nakakabuti sa mga Kristiyano ang dumadaan sila sa mga pagsubok ng pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Dahil lalong tumitibay, lalong nade-develop yung isang kind of faith na nais ng Diyos na makita sa atin. Ang problema, minsan hindi natin tinitingnan ang pagsubok bilang isang bagay na maaaring magdulot ng positibong bagay sa atin o positibong epekto sa atin. Si Pedro din ang nagsabi ng ganito sa chapter 1, unang Pedro chapter 1 verse 7. Marami sinabi si Pedro ng ganito kasi siya mismo ay nakaranas. Kaya sa kanyang sulat, may mga ganito siyang mga portion ng pagtuturo. Ayan, sabi niya unang Pedro chapter 1 verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. At yan ay tutong-totoo sa karanasan ni Pedro. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga sa ginto, kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. At sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Kaya ano ang pakinabang nito after na madaanan natin ang mga pagsubok na ito? Sa gayon, kay dadakilain, paparangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Minsan hindi natin maiintindihan ang lahat beyond the mga pagsubok na pwedeng dumating o maranasan natin. Pero ang tamang pagtingin ay ito,
merong gustong ituro ang Diyos. Merong nais ang Diyos na mapangyari sa buhay ko. Merong gustong gawing dakilang bagay ang Diyos sa buhay ko. Ang problema minsan, nalilimutan natin na sa pamamagitan ng pagsubok, mas naipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kaysa sa panahon ng kaginhawahan. Mas lalong nahahayag ang paggawa ng Diyos sa ating buhay sa panahong tayo dumadaan sa mga mabibigat na karanasan kaysa sa mga panahong maginhawa ang mga bagay sa buhay natin. Ngunit sa kabila ng magandang intensyon ng Diyos sa pagsubok, may mga pagkakataon na nabibigo tayo sa pagdaan doon. Kaya ang sabi ng talata natin kanina, sapagkat alam ninyong lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Pero iba ang nangyari kay Pedro. Ano ang sabi ni Jesus sa kanya, ni Jesus kay Pedro? Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Alam ni Jesus ang mangyayari kay Pedro. Bumigay siya. Merong isang quotation na nagsasabi ng ganito from Oswald Chambers. Sabi niya, before God can use a man greatly, He must wound him deeply. Ay mga pagkakataon daw na para magamit ng Diyos ang isang tao ng higit na mas mahusay at kapaki-pakinabang, ay kailangang masugatan muna. At ang Diyos din naman ang gagamot sa kanya. Kung paano sinabi sa Biblia, ako ang nanugat, ako din ang gagamot. Hindi ko alam ang inyong mga karanasan at pinagdaanan o kasalukuyang pinagdadaanan sa ating pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Especially sa ating panahon ngayon na very critical ang ating pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Hahamunin tayo kung tayo mananatiling susunod ba at mananampalataya kay Jesus. Ikaw ba ay nakaranas minsan na nasaktan, mabigo dahil sa iyong mga maling pasya o desisyon sa buhay? Kahit anong gawin nating pagsisikap na makasunod sa Panginoon, minsan nauuwi tayo sa pagkabigo. Sa puntong iyon, alam natin ang nangyari sa kwento. Nangyari ang sinabi ni Jesus kay Pedro, na sa araw ding ito, sa gabing ito, itatatuwa mo ako ng 3 beses. Pero sabi ni Pedro, hindi. Handa ako mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Kaya sabi ni Jesus, sa araw na ito, 3 beses mo akong itatatuwa. Gaano katindi ang dating ng pagkabigo na yon kay Pedro? Hindi lamang niya nasaktan ang Diyos o nabigo ang Diyos, nabigo niya rin ang mga taong nasa ilalim niya. Hindi ko alam kung nakaranas sa kayo ng ganong klaseng pagkabigo o kabiguan sa Diyos at sa nais ng Diyos sa buhay ninyo at papaano ninyo hinarap ang kabiguang iyon. Sa iba, maaaring ang kabiguan ay maging dahilan para wag lang magpatuloy. Sa iba, marahil ang ganong karanasan ay magiging dahilan para mag-quit na. At yun ang ginawa ni Judas. Pero ano ang nangyari kay Pedro sa karanasan na siya ay nabigo? Kukuha tayo ng ilang mga aral mula sa naging kabiguan ni Pedro. Nag-umpisa siya na tinawag ng Panginoon at siya'y agad na sumunod kay Jesus. Isang simpleng mangingisda lamang, pero tinalikuran ang kanyang buhay at nagpa siyang sumunod kay Jesus at naglingkod. And yet, at the middle nito, siya ay bumagsak ng napakatinding pagbagsak. Hindi lamang basta bumagsak, kundi matinding pagbagsak. Ngunit, ang biyaya ng Diyos ay ibinalik siyang muli
at higit na mas naging kagamit-gamit, alam natin ang kwento sa gawa, ang kanyang buhay sa pagdilingkod sa Diyos. Nagsasabi ito sa atin na kahit sa kabila ng ating pagkabigo at mga kabiguan, pwede pa rin tayong itayo muli ng Diyos at gamitin greater than dati. Nung before tayo mabigo, maaring higit pa tayong mas maging mabisa at makapangyarihan sa ating paglilingkod. So ano ang idinulot ng kabiguang iyon kay Pedro? 3 bagay ang idinulot nito. Una, nagdulot ito ng pagkamalay sa kanya. Nagdulot ito ng pagkamalay tungkol sa kanyang tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Ano ang tindig ni Pedro? Ang tindig niya ay tindig ng isang taong matapang. Isang taong nagsasabing, atapang at tao hindi atakbo. Ganun siya. Kaya sabi niya, handa ako mabilanggo at mamatay kasama ninyo. Ganun katapang ang kanyang pagdideclare ng kanyang tila pananampalataya at pagsunod. Pero ano ang nangyari? After na mangyari yung sinabi ni Jesus na bago tumila akong manok, 3 beses mo akong itatatwa. Anong nangyari yon? Ang sabi sa verse 61, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. And after that, right after that, na tumingin si Jesus kay Pedro, naalala ni Pedro yung sinabi ni Jesus. Habang si Pedro ay sumusunod daw, kasi ang eksena kasi, si Jesus nga ay dinakip ng mga sundalong Romano. Pero itong si Pedro ay nagbalak din palang sumunod, pero malayo ang agwat. Kumbaga, naroon yung si Jesus sa may banda roon, sa dulo doon. Doon sa may gate, si Pedro siguro narito sa may, ang distansya nasa likod ng chapel, na hindi siya mapapansin. Sumunod siya pero malayo ang agwat. Ano ang inapahiwatig noon? Nagpapahiwatig yun ng pagkatakot, na siya ay makilala, ma-identify na kasamahan. Pero interesado siya, curious siya sa kung ano ang mangyayari kay Jesus. Pero siya ay takot na ma-identify na kasama ni Jesus. Ang titig ni Jesus ay lumikha ng confrontation at confirmation sa puso ni Pedro kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang tunay na kalagayan. Ang akala ni Pedro ay matatag na siyang tagasunod ni Jesus at handa siyang mamatay para sa kanya no matter what. Yun ang kanyang pagkakilala at pagkaalam sa kanyang sarili. I am willing to die. Sasama ako sa iyo hanggang sa dulo. Ang dali lamang naman magsabi And even us, any one of us, pwede nating sabihin yun at i-declare ngayong umaga, handa akong mamatay para kay Jesus. Pero gaano katotoo yun sa ating kalagayan sa harapan ng Diyos? At naipamukha yun kay Pedro after na mangyari ito. After ng kabiguang yun, para siyang sinampal ng katotohanan. Yung sinabi mo lamang kaninang umaga o kanina, nasaan na? Nasaan na ang iyong tapang? Tanungin mo nga iyong katabi, nariyan pa ba ang tapang mo? Nasaan na ang iyong tapang? Hindi niya nagawang mapanindigan ang kanyang sinabi. Hindi niya nagawang manatiling tapat at totoo sa kanyang sinabi. Na akala niya nung una ay magagawa niya. Kaya anong klaseng alagad ba si Pedro bago ang pagtatakwil? Doon sa ating binasa, ipinapakita nito na si Pedro ay tila isang taong handang gawin ang lahat para kay Jesus, but at the same time may attitude, mayroon din siyang bad attitude. Hindi marunong makinig sa babala ni Jesus. Sabi ni Jesus, sa araw din ito. Pero hindi yung pinansin ni Pedro. Akala niya kaya niyang tumayo sa sarili niyang lakas. Hindi ba't yung pangungusap ni Jesus ay maituturing na sanang
babala para kay Pedro at paanyayin na lumuhod sa harapan ng Diyos at humingi ng lakas at biyaya, manalangin na Panginoon, tulungan mo kung wag akong mabigo sa araw na ito. Pero ang ginamit ni Pedro ay ang kanyang sariling tapang, ang kanyang sariling katuwiran sa pag-aakalang sapat na yon. Sobrang pagpapahalaga sa sariling magagawa. Na para bang sinasabi niya, kaya ko ito, makakaya ko ito, makakaya kong harapin ang gabing ito. Hindi ako tatakbo, hindi kita iiwan, pero ang sabi dun sa kwento, siya ang unang tumakbo. Nabibigo tayo mga kapatid, at isa sa malaking dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng maraming kabiguan ay ang ating pagwawalang bahala sa babala at salita ng Diyos. Gising po ba kayo? Ang isa sa madalas na dahilan ng ating mga pagkabigo ay ang ating pagwawalang bahala o halaga sa mga babala at salita ng Diyos sa atin. Sinabi na ng Diyos, pinalalahanan ka na, binigyan ka na ng babala, and yet, nagmarunong ka pa rin. Kaya mula sa pagiging matapang sa salita, ano ang kinalagyan ni Pedro? Siya nauwi? Nauwi siya sa pagsisinungaling, sa pagkakaila. O bahagi, yung inasabi ng ibang bahagang buntot. Nakita niya ang tunay na lagay ng kanyang puso. Hindi pala ako totoong matapang. Dinadaya ko lang ang sarili ko. Puno ako ng kaduwagan at kasinungalingan. Hindi ba yun ang, bagaman hindi sinabi yun sa teksto, pero gusto kong i-conclude na bahagi yun ng kanyang naging realization sa kanyang sarili. Hindi ako totoong matapang. Dinaya ko lang ang sarili ko. Ako'y duwag. Ang totoo ay ako'y duwag. Kung i-rewind natin ang pangyayari, merong naunang pangyayari pa na maituturing na paanyayin ni Jesus sa kanyang mga alagad na manalangin at tulungan ang sariling tumatag sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Yung sa panahon ng pananalangin ni Jesus sa Gethsemane. Inaanyayahan niya itong tatlong ito kasama si Pedro. Sabi niya, manalangin kayo. Ang Espiritu lagi ang nakahanda, pero ang laman ay mahina. Hindi ba sinabi ni Jesus yun? Pero si Pedro at kasama yung dalawa pang alagad ay wa-epek sa kanila. Sarap lang kanilang relax at pagtulog. Saan sila dinala ng kanilang pagiging masyadong relax? Saan dinala si Pablo ng kanyang pagiging masyadong confident sa kanyang sarili? Mga kapatid, masama ang magkaroon tayo ng sobrang pagtitiwala sa sarili to the point na hindi na tayo umaasa sa Diyos at sa Kanyang magagawa. Kaya ang palatandaan na makikita natin dito yung pagkakaroon ng self-reliance, yung umaasa na lang sa sariling magagawa. Hindi ba yung hindi nila pagtugon sa paanyaya ni Jesus na manalangin kahit isang oras man lamang, ay nagpapahiwatig ng pagtitiwala nila sa kanilang sarili. Isang paraan ng pagsasabing, hindi po Jesus, okay lang kami, kaya namin ito, carry namin yan. Wow, grabe, sana all. Carry namin yan. Si Jesus nga mismo ay hinaharap yung battle na yun sa panalangin. At itong mga alagad niya ay ganun ka-relax. Mabibigo talaga tayo mga kapatid kung aasa tayo sa ating sarili. At ito ang warning mga kapatid. Kung ano ang hindi mo ipinapanalangin, yun ang isang bagay o mga bagay na inaasahan mong kaya mong gawin sa iyong sarili. So let's try to evaluate ourselves.
May mga bagay na maaaring hindi mo inapanalangin kasi obvious na kaya mo sa iyong sarili yun. Pero minsan sumusobra na tayo. Na kahit yung mga bagay na lampas na sa ating kakayahan at karunungan ay tinatangka nating gawin sa ating sarili. Kaya kapag hindi tayo nananalangin, sinasabi natin sa Diyos, o maaaring sinasabi natin sa Diyos na hindi natin siya kailangan. Kaya naman natin. Ngunit alam natin ang totoo na hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa sa ating sarili. Hiwalay sa pagsama ng Diyos, especially sa pagharap sa pananampalatayang ito at pagsunod kay Jesus. Hindi natin kaya ng solo lang. Mauwi tayo palagi sa kabiguan at paulit-ulit na pagkabigo. Mainam ang maging matapang, hindi ko sinasabing mali ang maging matapang. Mainam ang maging matapang, ngunit mali na kunin ang katapangan sa pagtitiwala mo sa iyong sariling kaya o magagawa. Bilang mga Kristiyano, dapat lamang tayo maging matapang. Pero mali na ang katapangang ito ay kinukuha natin dahil sa ating magagawa o sa anumang husay o galing na meron tayo. Mateo 26 verse 35, the same na ano po yun, na eksena. Yung sa paraan lang ng pagkukwento ni Mateo. Ang sabi sa Mateo 26 verse 35, ngunit matigas. Take note the word, ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. At yun ay pinangalawahan ng mga ibang alagad din na naroon. Hindi namin kayo ikakaila. Kaya mga kapatid, ito ang warning sa atin din na kung hindi ka tiyak na tiyak sa sarili mo na kaya mong panindigan ang isang bagay na bibitawan mo, huwag na huwag kang magbibitaw. Bukod sa mabibigo ka, magkakasala ka pa sa Diyos. At sabi doon, sa Mateo din, I think verse 74 ba yun? Hindi ko sure. Hindi ko na-type. Pero ang sabi doon ni Pedro, mamatay man ako. Sabi niya, talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. O, una niya sinabi kanina, matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. O ay, fast forward. Sagot ni Pedro dun sa nagsabi sa kanya, hindi ba kasama ka niyan? Mamatay man ako, sabi niya. Talagang hindi ko kilala yan. Aba, iba na ang dahilan ng kanyang sumpa na mamatay. At pagkasabi noon, tumilaok yung manok. Mga kapatid, saan tayo dinadala ng mga realization na ito? Gaano ka totoong kahanda na sumunod kay Jesus hanggang dulo? Do you think sapat ng pananampalataya at yung tibay ng pananampalatayang meron ka para magpatuloy na sumunod kay Jesus hanggang sa dulo? Hindi na siya handang mamatay para kay Jesus. Willing siyang mamatay para ipagtanggol yung kanyang sariling dahilan at pag-iingat sa kanyang sariling wag mabisto na siya'y kasamahan. Pero hindi na siya handang mamatay para kay Jesus nung oras na yun. Ikaw kapatid, hanggang saan aabot ang iyong tapang? Hanggang saan aabot ang lakas ng iyong loob? Hanggang saan ka kayang dalhin ng katapangan mo? Hanggang saan aabot ang katapatan mo sa Diyos? Kung tumanas ka na ng mga paghihirap at pagsubok sa pagsunod kay Jesus, at napagtagumpayan mo yon, praise God. Because I believe na masigit kang mas matibay at mas marunong ngayon kaysa dati. Pero kung ikaw ay nabigo dati sa pinagdaanan mo at anumang pinahintulot ng Diyos sa buhay mo, but still nariyan ka ngayon, at ibinangon muli ng Diyos, praise God!
and use this opportunity para higit na mas maging mabisa at kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos kaysa dati. Huwag mo nang balikan ang nakaraan na kabiguan mo. But use this new opportunity na ibinigay ng Diyos para higit na mas maging mabunga ang buhay pagdilingkod mo sa Kanya. Tinanggi niya ang Kanyang kaugnayan, pati ang Kanyang pagkakilala tungkol kay Jesus. Hindi ba yun ang nangyari kay Pedro? Hindi lamang niya basta ikinaila si Jesus, itinanggi niya na siya ay kasamahan, itinanggi niya na kilala niya ang taong yan, at itinanggi niya na siya ay tagasunod ni Jesus. Parang biglang naglagot ng ugnayan, samantalang siya ang unang-unang nakaalam ng pagiging Mesiyas ni Jesus. Nang tanongin sila ni Jesus, sino ako para sa inyo? Noon handa rin niyang itaya ang kanyang buhay para kay Jesus. Ngunit later, sa pangyayaring ito, handa rin niyang itaya ang kanyang buhay sa pagkakaila kay Jesus. Yan ang tunay na Pedro. Kita niyo po mga kapatid. Inireveal ng kabiguang ito, ng pagbagsak na ito, kung sino ang tunay na Pedro. Yan ang tunay na Pedro. Isang Pedrong mayabang. Isang Pedrong buong ang laki-laki ng tiwala sa sariling magagawa. Pero isang Pedro din na punong-puno ng kahinaan. At yung tila simpleng pagtitig ni Jesus kay Pedro ay naging salamin ng katotohanan para kay Pedro. Di ba nung tinitigan siya ni Jesus, parang nasalamin niya ang katotohanan sa kanyang sarili. This is who I am. Ito ang totoong ako. Nung tinitigan niya si Jesus. Mga kapatid, nararanasan niyo po ba yan? Na kapag kayo ay seryosong nagbabasa at nagbubulay ng salita ng Diyos, inapakita ng Diyos ang totoong kayo. Inareveal ng Diyos kung sino ang tunay na tayo. At saan ka dinadala ng revelation yon? Saan ka dinadala ng kapahayagang yon? Saan ka dinadala ng pagkakilala mo sa iyong sarili at sa Diyos? Saan dinala si Pedro ng realization na yon? Ang sabi doon, siya'y tumangis ng buong pait. Ang pangit na nangyari. Ang pangit ng ginawa ni Pedro, ang sama ng kanyang ginawa. Pero yung kabiguang yon ay maituturing din na biyaya ng Diyos sa kanya. Dahil doon, nabuksan ang kanyang mata. Nakita niya ang totoo sa kanyang sarili. Hindi na siya mabubuhay sa pandaraya sa kanyang sarili. Kaya may mga pagkakataon, mga kapatid, na ipapahintulot ng Diyos na maranasan din natin ng kabiguan. Hindi dahil nagkulang ang Diyos sa pagsuporta sa atin, kundi para ipamalay ang isang mahalagang katotohanan sa ating buhay. Hindi mo kaya sa iyong sarili, kailangan mo ako. Kaya minsan sinasadya ng Diyos na ilagay tayo sa ganitong mga mahihirap na kalagayan to the point na babagsak tayo para turuan tayo na walang ibang higit tayong dapat asahan kundi ang Diyos lamang. Hindi naman masama na aminin, mga kapatid, na tayo mahina. Hindi pa sa positive na pagtingin. Yun ang magandang lesson na dapat nating makuha sa pangit na ginawa ni Pedro. Hindi masama na aminin sa Diyos sa Panginoon, mahina ako. Kaysa magtapang-tapangan. Kaysa maglakas-lakasan ng loob, it's better to be honest. Lord, hindi ko po talaga kaya. Pero gusto kong magawa. Pero hindi ko kaya sa aking sarili. Pero gusto ko po sanang magawa. Tulungan niyo po ako. Kailan ka huling nakaranas ng ganong klaseng karanasan na parang inatitigan ka ng Diyos? Naranasan mo ba yon? Nararanasan mo ba yun sa iyong pananalangin? Sa iyong pagbubulay, sa iyong pagbabasa ng Biblia, sa iyong pakikinig?
ng mga pagtuturo at mensahe na parang tinititigan ka ng Diyos sa mata, sa iyong puso, at tinuturo ang isang mahalagang katotohanan. Sana ibuksan din ng Diyos sa atin, mga kapatid, tayo, ng Diyos ang ating puso, ang ating pangunawa, katulad sa pagkakataong ito, na maunawaan natin ang dapat nating maunawaan, maintindihan ang dapat maintindihan, para hindi tayo uuwi na parang wala lamang ang mga bagay. Kaya minsan, mga kapatid, ito ay totoo, kapag hindi tayo marunong matuto sa karanasan ng iba, hahayaan ng Diyos sa matutunan natin yun mismo sa ating sariling karanasan. Pero sana sa atin na narito, matuto tayo sa karanasan ni Pedro. Huwag nating hahayaan na masobrahan naman tayo sa pagtitiwala natin sa sarili. Maging sapat nawa ang karanasan ni Pedro para himukin tayo na patuloy na magpakumbaba at umasa sa Diyos kahit pawaring ang mga bagay na nasa harapan natin ay kayang-kayang natin sa ating sarili. Tayo ay nasa mundong ito na puno ng laban. At sinabi ni Pablo, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, mga tagapamahalang umiira sa sanlibutan ito, at mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Efeso chapter 6 verse 12. Tayo'y araw-araw na humaharap sa laban. At ang sabi nung isang pangbatang awit nung una, onward Christian soldiers. Dapat tayo parang mga sundalo na ready palagi sa pagharap sa laban, sa digmaan. Dahil hindi basta-basta ang ating kalaban. May nagsasabing, huwag mong seryosohin masyado ang buhay. Narinig nyo na ba yung ganun mga pick-up lines o mga quotations na huwag kang masyadong magpakaseryoso para huwag masyadong seryosohin ang buhay. Relax lang, easy lang. Pero sa ating mga Kristiyano, dapat nating siniseryoso. Dahil hindi ito ang ating pamalagiang titirhan. Pansamantala lamang tayo dito. Dapat tayo magseryoso din sa mga hinaharap natin sa buhay. Dahil kailangan natin mapagtagumpayan ito araw-araw. Kaya't araw-araw sa Diyos tayo aasa at hihingi ng tulong at biyaya na mapagtagumpayan anuman ang posibleng makaharap natin na mga suliranin at pagsubok sa mga darating na araw. Kaya ako'y natutuwa kapag nakakarinig ako ng mga panalangin na nagwiwikang, Panginoon, ako'y tulungan niyo po na harapin ang araw ng bukas. Kasi para sa akin yun ay isang indication na ang taong ito ay nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa kanya at hindi sa kanyang sariling magagawa. Pangalawa, anong idinulot noong kabiguan ni Pedro? Nagdulot ito ng tunay na pagsisisi. Lumabas siya pagkatapos na tumilawak yung manok, naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Ano ang inapahiwating ng umiyak ng buong pait? Nagkakaisa ang mga theologians at mga scholars sa pagpapaliwanag na ito ay isang indication ng isang klase ng pagsisisi ni Pedro sa kanyang ginawang o nagawang kasalanan. Ang kabiguang iyon ay nagtulak din kay Pedro na lumhod sa Diyos at tunay na pagsisihan ang kanyang kayabangan, ang kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili, ang kanyang paglapastangan, at lahat ng mga kaugnay na kasalanan nito, ang kanyang pagsisinungaling, ang kanyang pandaraya sa sarili. Noong gabing itinanggi ni Pedro si Jesus, madali para sa kanya ang tuluyang mahulog mula sa isang kasalanan patungo sa panibagong kasalanan at palubha pa ng palubha. Hindi ba yan ang eksenang makikita natin? Una, tinanggi niya na
Kasamahan siya ni Jesus. Pagkatapos itinanggi din niya at ikinaila, nakilala niya si Jesus. At sa huli, gumamit pa siya ng panunumpa na mamatay man ako, hindi ko kilala ang taong yan. Mula sa isang simpleng pagtanggi, nauwi sa pagsisinungaling. Nauwi sa marahas na paghahayag ng ganong mga pangungusap. Lalong lumalala o lalong lumala ang kanyang ginagawa. At ganyan din ang maraming kasalanan sa ating buhay, mga kapatid. Sa una parang simple at hindi masyadong halata. Hindi kasi, nung una kasi hindi, parang hindi nagdadulot ng, anong tawag doon, ng sumbat sa bunhi ni Pedro yon. Una, ikalawa, parang wala lang sa kanya na itinatanggi niya si Jesus, ikinakaila. Pero pagkatapos ng tatlong yon, yung pangatlo, at tumilaw kang manok, ganun na lamang ang idinulot ito sa kanya. Kaya ang kasalanang hindi agad pinagsisisihan at hinihingi ng tawad sa Diyos ay may panganib na mas lalo pang madagdagan, na mas lalo pang sumama at magsunod-sunod. Kaya talagang biyaya ng Diyos na maituturing na naranasan ni Pedro, yung ganong klase ng kabiguan. Dahil kung hindi yon nangyari, magtutuloy-tuloy si Pedro to the point na maaaring lalo siyang magpakasama. Salamat na may nauna ng panalangin si Jesus, na ang sabi ni Jesus, ikaw ay aking idinalangin na huwag lubos sa panghinaan ang iyong pananampalataya. Magandang panalangin din yun, mga kapatid, sa atin, ano? At yun ay isa sa mga panalangin sinasambit namin mga leader. Na huwag nawang tuluyang manghina o mawala ang ating pananampalataya kung meron man sa atin na dumanas sa mahihirap na mga pagsubok sa buhay. Sabi ni Pablo, 2 Timoteo chapter 3 verse 13. Samantalang ang masasama ay lalong magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Kaya kung hindi gagawa ang Diyos ng paraan, kung hindi kikilos ang Diyos at mag-extend ng kanyang biyaya sa atin, kahit tayong mga Kristiyano, pwede pa rin tayong makagawa ng mga bagay na parang maituturing na mas worse pa sa unbeliever. Lumuha siya ng buong pait. Hindi ba yung titig ni Jesus ay nagsilbing rebuke kay Jesus? Kay Pedro, Yung titig ni Jesus kay Pedro ay nagsilbing rebuke. Pagsaway, pagtutuwid ang naging dating noon. Kaya naman ang dating kay Pedro ay gano'n na lamang, matinding kalungkutan sa kanyang puso at labis na pagsisisi sa kanyang ginawa. Kumilos ang biyaya ng Diyos sa puso niya. Kaya nung maalala niya ang sinabi ni Jesus, lumapat ito ng gano'n na lamang kalalim sa kanyang budhi. Mga kapatid, tayo ba'y naalapat pa ba sa ating budhi ang pagtutuwid ng Diyos? Pagsaway ng Diyos? Kapag ka tayo nabibigo, gaano yun lumalapat sa ating konsensya? Kapag ka nabigo natin ng Diyos sa isang bagay, sa isang kasalanang nagawa natin, lumalapat ba yun sa ating konsensya? At tinadala din ba tayo nun sa pagsisisi at pag-amin ng Panginoon? Patawarin niyo po ako. Naging mahina ako. Ito ang aking personal realization, mga kapatid. Kung merong ipapaalala ang Diyos sa atin mula sa Kanyang salita, it's either inaakay tayo nitong maging mapagpasalamat sa Diyos at mapagpakumbaba, o di kaya din naman
ay inaakay tayo nito na magsisi at manumbalik sa Kanya. Depende sa ating kalagayan. Tulad ni Pedro, napagtanto niya kung gaano kasama ang ikaila si Kristo. Kung gaano kasama iyon na itinatwa niya ang Kanyang Panginoong Hesus at tinalikuran at itinuring na parang hindi kilalang tao. Ang nangibabaw kay Pedro nung una ay takot sa tao kaysa sa Diyos. Ang tiwala niya sa Diyos ay nawala, napunta sa kanyang sarili. And nang maunawaan niya ang lahat ng ito, ganun na lamang ang kanyang pagsisisi. Hindi ba ang sabi ni Jesus, dinalangin na kitang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus na ipinanalangin na kita na huwag kang mabigo. Napansin niyo po ba yun sa sinabi ni Jesus na panalangin niya para kay Pedro? Ikaw ay aking ipinagpray na huwag manghina ang iyong pananampalataya. Pero hindi niya sinabing, hindi ko ipinanalangin kita na huwag kang mabigo. Hindi niya ganun sinabi yun. Alam ni Jesus na mabibigo si Pedro. Kaya sabi niya, idinalangin ko na huwag kang lubusang manghina. At ang dinugtong niya ni Jesus sa dulo, at kung ikaw, pagbalik mo sa akin, kung paraphrase ko sa aking sariling salita, ay sinasabi ni Jesus, sa pagtayo mong muli, sa pagbangon mong muli, at sa iyong panunumbalik, ito ang sabi ni Jesus, palakasin mo naman ang iyong mga kasamahang kapatid. Amen? Na kung tayo itayo muli ng Diyos at ibinangon muli ng Diyos, yun din naman ay pagkakataon sa atin para damayin ang ating mga kasamang kapatid na meron din mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Palakasin din natin sila, i-encourage din natin sila, samahan natin sila sa panalangin. O sabihin mo sa iyong katabi, kasama mo ako sa pagdaan sa mga pagsubok na yan. Sabihin mo sa iyong katabi, sasamahan kita, dadamayan kita, ipapanalangin kita. Uunahan ko na ng panalangin, mga kapatid. Hindi ba magandang attitude yun at practice na unahan na natin sa panalangin? Na hindi pa nakakaranas sa pagsubok, na una na yung panalangin natin? Parang si Job din yan, sa kanyang mga anak. Idinadalangin niya araw-araw, gabi-gabi. Kasi sa isip niya, baka makagawa ang kanyang mga anak ng bagay na paglapastangan sa Diyos. Advance, ika nga sabi natin. Pero magandang practice. Sana'y ganun tayo sa atin bilang mga magkakapatid. At gayahin natin yung ginawa ni Jesus para kay Pedro. Kaya, para bang sinabi ni Jesus din na, Pedro, babagsak ka ngayong gabi. Babagsak ka. Pero, hindi yan ang katapusan mo. Hindi yan ang katapusan mo. Ganon din sa ating mga kapatid. Kung tayo man ay nabigo o mabigo, sabi nga ng isang quote, failure is not final. Failure is not the end. At sabi ng, sino ba yung maraming author ng mga leadership, si John Maxwell, sabi niya, ang failure daw ay pagkakataon para matuto ng higit na mga bagay. From failure, you learn greater things. Sabi niya. Kaya pwede nating samantalahin yung pagkakataon din na yun, na mula sa pagkabigo, ay kunin natin ang mga aral. Ang pagkabigo, kung kasama naman si Jesus, ay hindi totoong katapusan na natin. Kaya ang tunay na pagsisisi ay yung ang Diyos mismo ay kumikilos sa ating puso at ipinapaunawa ang mga bagay na dapat nating maunawaan. Nakakatuwang makita sa kwento na ito ni Pedro na kahit sa kabila ng kabiguang yon, meron pa rin makapangyarihang paggawa na ginawa si Jesus o ang Diyos sa kanyang puso. Ibinalik siya at itinayong muli. Kabaliktaran nito na nangyari kay Judas para lang makita natin ang pagkakaiba ng dalawang alagad na yon.
Sa Mateo 27 verse 3, nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya. Sa English ay remorse. Kasi pag sa dictionary, tinignan mo yung remorse, pagsisisi din eh. Nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak at sinabi niya, nagkasala ako, pinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila yung mga pari. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis, doon, ang sumunod na eksena ay ano? Siya'y nagbikti. Parang makikita natin kay Judas na maganda rin naman yung kanyang naging initial na pakiramdam. Siya'y nakaramdam din ng guilty. Nagsisi siya. Pinagsisisihan niya. Sabi doon puno ng pagsisisi sa kanyang damdamin. Kaya ibinalik niya yung binigay sa kanyang salapi ng mga pari, mga saserdote. Ngunit, inakala niya yun na ang katapusan. Akala niya wala ng pag-asa pang makabalik. Akala niya tapos na si Jesus sa kanya. Mas pinili niya na hanggang sa dulo, sariling paraan pa rin niya ang pairalin. Walang tunay na pagsisisi talaga kay Judas. Dahil ang tunay na pagsisisi, hindi lamang pag-iyak at pagkalungkot sa sarili. Makikita natin yung kay Judas, yung ganoong emosyon, yung ganoong reaksyon na siya'y nalungkot, siya'y umiyak din. Pero hindi lamang iyon. Ang salitang ginamit nga sa English po remorse. Sa ibang salita sa Tagalog, panghihinayang. Pero walang kababaang loob na makikita tayo kay Judas. Kaiba kay Pedro. Naawa lamang siya sa kanyang sarili, si Judas. Ang isang example dyan, yung mga taong pabalik-balik sa kulungan. After na mahuli, for a while magsisisihan, waring nagabago. At malulungkot sa kanilang ginawa. Pero dahil walang tunay na pagsisisi, walang tunay na pag-amin, walang tunay na panunumbalik at pag-aayos ng buhay, bumabalik sila sa kanilang dating gawi. Sa tunay na pagsisisi, mga kapatid, ang attitude ay ganito. Lumalapit tayo sa Diyos bilang mga taong inaamin nating walang-wala, mahinang-mahina, mga taong walang kaya sa kanyang sarili at umaasa lamang sa habag at biyaya ng Diyos. At desperadong humihingi ng pagkakataon sa Diyos na makapag-umpisang muli. Kinikilala natin na ang ating mga kasalanan ay karapat-dapat sa kaparusahan. Pero kinikilala din natin ang pangako at salita ng Diyos na nagsasabi sa unang Juan 1:9 na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat nating karumihan. Kaya ang tunay na pagsisisi ay nagdudulot at nagdadala ng kagalingan. Hindi po ba? Nangyari yung kay Pedro. Kung tunay na nagsisi si Judas, dapat siya ay nanumbalik. Dapat siya bumalik kay Jesus. Hindi dapat siya dun sa puno tumakbo. Dapat siya tumakbo pabalik kay Jesus. Kaya ang tunay na pagsisisi, mga kapatid, ay pagbalik sa harapan ni Jesus. Pagbabago ng ating pamumuhay. Kaya dapat malay din tayo sa ating mga kasalanan kagaya ni Pedro. O dapat maging malay tayo para alam din natin kung saan tayo babangon at alin ang ating hihingi ng biyaya na ipabago sa Diyos. Pangatlo at panghuli, ano ang idinulot ng kabiguan na ito kay Pedro? Una, sabi natin, ito ay nagdulot ng pagkamalay sa kanyang tunay na kalagayan. Pangalawa, ito ay nagdulot ng tunay na pagsisisi. At pangatlo, nagdulot ito ng ganap na pagsunod
Kaya nakita ni Pedro ang kanyang tunay na kalagayan at inakay siya nito sa tunay na pagsisisi. And from that, ibang Pedro na ang makikilala natin. Kung ang marami sa atin ay pamilyar sa kwento ni Pedro, especially pagdating sa Gawa, chapter 1, chapter 2, hanggang chapter 3, makikilala nyo na ibang-ibang Pedro na ito mula sa Pedro na ipinakilala ko sa inyo kanina sa unang punto. Nang muling pagkabuhay ni Jesus, to make this story short, siya ay kasama ng mga alagad sa Lucas chapter 24. 10, verse 10 to 14. Naroon si Pedro ng ibalita ng mga Maria na wala na sa libingan si Jesus. Sabi ng anghel, binuhay na muli. Kaya nung pagkabalita noon, patakbong pumunta doon si Pedro. Kaya pwede nating i-conclude na after nung eksenang iyon ng pagtilaok ng manok, sinunod ni Pedro sinabi ni Jesus na pagkatapos mong makatayo muli, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Sila naman ang iyong tulungan. Sila naman ang iyong i-encourage. Sila naman ang iyong samahan. Nauna na ang bilin ni Jesus, hindi po ba? Na kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Kay Pedro, iniwan ni Jesus ang katungkulang palakasin ang kanyang mga kapatid. Para sa akin, ang bigat-bigat na habilin yon. Naunawaan niyo po na pwede nating maituring na habilin ni Jesus yung kay Pedro na from saying na, Pedro, ikay babagsak, mabibigo ka. Pero from that, itatayo kitang muli, tutulungan kita. At pagtayo mo, ito naman ang assignment mo. Tulungan mo ang mga kasamahan mo na patatagin, na tumatag. Kaya mula sa pagkukulang ni Pedro, nakita pa rin ni Jesus ang malaking potensyal ni Pedro. Mga kapatid, kung meron mang higit na nakakakita ng ating tunay na potensyal, yun ay ang Diyos. Huwag nating limitahan ng Diyos sa kaya niyang gawin at mapangyari sa ating buhay. Kahit mula sa ating mga kabiguan, God has a great plan para sa iyo. Yes, guilty si Pedro sa kanyang kasalanang ginawa. Nagkamali siya, pero hindi siya nanatiling nagmumukmuk sa isang tabi. Hindi siya forever na nanatiling nasa sulok lamang at umiiyak ng umiiyak araw-araw. Mula sa pag-iyak, siya'y tumayo. At inihakbang muli ang kanyang paa para gawin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ganyan din dapat sana ang mangyari sa atin. Huwag tayong manatiling nakamukmuk na lamang sa isang sulok dahil isip-isip natin yung ating nagawa, yung ating pagkakamali, yung ating kabiguan. Yes, it's good na maramdaman mo yon, na maisip mo yon, pero hindi na makakabuti kung mananatili kang gano'n ng pangmatagalan. Humingi ka ng biyaya sa Diyos na ikay muling makatayo at ihakbang muli ang iyong paapasulong para gawin ang inapagawa ng Diyos sa iyo. At yan ang makikita natin kay Pedro. Pinapatunayan ng karanasan ni Pedro mula sa kanyang pagsisisi, sinundan yon ng kanyang ganap na pagsunod sa gawain ng Diyos na iniwan sa kanya. At yun ang kanyang ikinamatay. Mga kapatid, nung araw ding iyon, naunawaan niyo po ba? Nung araw na si Jesus ay namatay sa krus, nung araw ding iyon, namatay yung lumang Pedro. Umalis si Pedro sa lugar na iyon, na bitbit ang bagong pagkatao, bagong pananaw, bagong tapang, tamang tapang na, at tamang puso, na handang sumunod kay Jesus at sa inapagawa ni Jesus, kahit sa kamatayan man ang dulo nito.
Kaya ready nang sumunod si Pedro, and by this time, with greater faith and trust sa Diyos at hindi na sa kanyang sarili. Mga kapatid, ano po? Hindi na nung una ay asa sa kanyang sarili, tiwala sa kanyang sarili, pero this time, handa na siyang gawin at sundin ang inapagawa ng Diyos, na ang confident ay hindi na sa kanyang sarili magagawa, kundi sa magagawa ng Diyos sa pamamagitan niya at sa pag-asang meron siya kay Jesus. Ikaw kapatid, handa ka na ba na mag-umpisang muli? Ready ka na ba na humakbang muli at maniwala na merong gagawing dakilang bagay ang Diyos sa buhay mo at sa pamamagitan mo? Amen po ba? Sana bago matapos ang taong 2025, kung meron man sa ating nanatiling nakalugmok ang kalagayan, it's time to stand up at tingin ang biyaya ng Diyos. Dahil hindi kalooban ng Diyos sa manatili kang lugmok at nakasuksok sa isang sulok. Ang gusto ng Diyos ay maging kapaki-pakinabang ang buhay natin at maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. So ask for grace. Pray for grace mula sa Diyos. At maniwalan yung biyaya ng Diyos ay sapat at makapangyarihan para itayo kang muli. At sumunod ng buong buo ang tiwala sa Diyos at sa kanyang magagawa. Kaya kita natin dito mga kapatid sa kwento at karanasan ni Pedro na sa kabila ng kanyang naging pagkukulang, sa kabila ng kanyang naging kabiguan, ano ang makikita nating highlight ng katotohanan dito? Mahal na mahal pa rin siya ni Jesus. Hindi nawala yun, hindi yun nagbago, hindi yun nabawasan. Mga kapatid, totoo din yun sa atin, na kahit sa kabila ng ating mga kabiguan, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi nawawala, hindi nagbago, at hindi nababawasan. At nananatiling merong dakilang plano ang Diyos para sa iyo. Nais kanyang gamitin sa kanyang kaharian. Pwede mo bang sabihin sa iyong katabi yun? Nais kang gamitin ng Diyos sa kanyang kaharian. Nais ka nang gamitin ng Diyos sa kanyang kaharian. Hindi ba ang application ng unang Juan 1:9 ay makikita natin kay Pedro? Naniwala si Pedro sa kapatawarang iniaalok ni Jesus sa kanya. Naniwala siya na mahal siya ni Jesus at siya'y patuloy na minamahal higit sa kanyang nagawang pagkakamali. At sa tulong at pagsama ng Banal na Espiritu, pagdating sa Acts chapter 1, 2, and 3, kita natin ang isang Peter. Mula dun sa 3 tao na-encounter niya na itinatwa niya si Jesus, from 5,000 na crowd, nagsalita si Pedro at nangaral. At 5,000 ang nakakilala kay Jesus. Ang dating Pedro takot na takot sa 3 tao. Ngayon ito na, isang matapang na Pedro na umaharap sa libong mga tao at itinuturo, ibinabahagi ang mabuting balita, itinuturo ang tamang daan sa kaligtasan. Ibang Pedro na. Tingnan niyo po ang ilan sa mga eksenang ito na nangyari kay Pedro. Sa Gawa chapter 5:16, si Pedro kasama ng iba pang mga alagad ay nakapagpagaling ng mga may karamdaman. Naghimala sila sa tulong at pagsama ng Banal na Espiritu. Pero dahil sa inggit ng mga punong pari, sila'y ipinahuli ng mga apostol at sila'y ikinulong. Ngunit nang gabi ring yon, sa chapter 5, dumating ang isang anghel ng Panginoon at binuksan ang bilangguan at sila'y inilabas. At sinabi ng anghel sa kanila kay na Pedro, "Humayo kayo, tumayo sa templo at ipahayag ninyo sa mga tao ang tungkol sa bagong buhay na ito." Gawa chapter 5 verse 20. And then, nang magbubukang liwayway, pumasok kaagad ang mga apostol sa looban ng templo at nagsimula nga silang magturo.
Pagkatapos, ipinatawag sila ng mga miyembro ng Sanhedrin. Ito yung kataas-taasang hukuman sa Israel that time. At sila'y ipinapalo naman, ipinahagupit. Mula sa una pagkakakulong, ngayon ipinahagupit naman sila. Nang umalis na Pedro at ang mga apostol mula sa Sanhedrin. Sabi doon ng talata, Gawa chapter 5 verse 40 and 41. Sila'y nagalak sapagkat itinuring silang karapat-dapat na magdusa alang-alang sa pagsunod kay Jesus. Ibang-ibang Pedro na ito na nakilala natin kanina. Yung unang Pedro, takot na takot. Ngayon si Pedro, walang takot. Ano man ang kaharapin? Ikulong man, hagupitin man, wala yan. Titiisin lang natin yan. Dahil ang higit na mas mahalaga na sa kanya ay maging kabahagi sa paghihirap ni Jesus. At naging kagalakan sa kanila yon na sila'y dumadaan sa ganung mga paghihirap dahil sa kanilang pagsisikap na gawin ang kalooban ng Diyos. Dati kay Pedro ang mahalaga yung sariling buhay niya, ngunit ngayon, ang higit na mas mahalaga sa kanya ay ang napagawa ng Panginoon, handa niyang itaya ang kanyang buhay para doon. Kaya ang tapang na meron si Pedro ngayon ay isang tapang na tunay, unstoppable na tapang ito. Ito yung isang klase ng tagasunod na hindi mo kayang pigilan kahit patutukan mo ng baril. Iyaharap niya sa iyo ang mensahe ng Panginoon. Kaya hindi naging katapusan ng kabiguan sa buhay ni Pedro. Sa halip siya ay naging higit na mas mabisa at kagamit-gamit sa ministeryo at sa kaharian ng Diyos. What a kind of faith. What a kind of obedience na meron ang taong ito na na-develop mula sa karanasang iyon. Sa aking pagtatapos, alam kong hindi nag-iisa sa Pedro sa mga karanasang ito. Maaaring ibang mukha lamang ng pagsubok ang meron tayo. Maraming pagkakataon rin na akala natin at inaakala natin na kaya natin at kere natin harapin. Naglalakas-lakasan tayo at nagtatapang-tapangan din tayo. At minsan marahil sinabi na rin natin na handa tayong gawin ang lahat para sa Diyos. Parang ang sarap pakinggan. Nangako tayong susundin siya. Pero nabigo tayo. Sinabi natin minsan sa ating pananalangin, gagawin ko ang buo kong makakaya, Panginoon. Pero dumating ang isang pagkakataon, bumagsak tayo. Magpapatuloy pa rin ba tayo? O susuko na tayo? Babangon ba muli tayo? O mananatili na lang tayong nakalugmok? Kunin natin ang aral sa karanasan ni Pedro. Alamin natin ang dapat nating maunawaan mula sa kabiguang yon. Kunin ang aral na nais na Diyos na matutunan natin. At gamitin ang aral na yon para maging isang bahagi at instrumento ng ating pagiging mabisa at higit na mas matatag kaysa dati sa ating pagsunod at pagdilingkod sa Diyos. Pagsisihan ang dapat pagsisihan, ihingi ng tawad ang dapat ihingi ng tawad. At sumunod ng lubos na may buong pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Dahil bawat kabiguan, mga kapatid, ay merong dalang aral na magagamit natin para magtagumpay sa susunod na pagharap natin. May naging kabiguan ka ba lately? Evaluate mo ang iyong naging kabiguan. Ano ang aral na itinuturo nito sa iyo na dapat mong matutunan? And take that lesson. Learn from it. And from that, higit kang mas magiging matatag at matibay na tao. Isang Kristiyanong higit na mas matatag. Kaya sa pagbangon natin, mas mainam na pagdilingkod na ang meron. Isang pagkatao na handa ng humarap sa anumang mabibigat na naghihintay pang hamon. Huwag nawa tayong mapigilan ng anumang kabiguang meron tayo sa kasalukuyan.
Huwag nating gayahin si Judas, gayahin natin si Pedro. Magpatuloy lamang sa pagdilingkod at patuloy na maniwala at umasa sa Diyos. Ang karanasan ni Pedro ay nagbibigay sa atin ng isa sa mga pinakanatatanging kwento ng tagumpay sa Biblia. Natutunan natin na kaya tayong patawarin ng Diyos kahit gaano pa kasama ang ating ginawa. Kahit pa iniisip mo na yun ang pinakamasamang kasalanan na gawa mo, kaya kang patawarin ng Diyos, at kaya kang paghilumin ng Diyos, at kaya kang muling gamitin ng Diyos, higit na mas mahusay pa kaysa noong una. At ipinapakita ng kwentong ito na ang kabiguan ay hindi wakas, kundi isimula ng panibagong yugto sa ilalim ng biyaya at paggabay ng Diyos. Minsan ang pinakamalalim na sugat ay pwedeng maging daan sa pinakamalalim na biyaya din ng Diyos o pinakamalaking biyaya ng Diyos na pwede nating maranasan sa ating buhay. Hindi ko sinasabing asamin natin na mabigo. Ang sinasabi ko ay patuloy tayong maniwala sa magagawa ng Diyos kahit sa panahon na tayo nabigo. Kaya kahit ang pinakamalaking kabiguan natin ay pwedeng maging daan para makita natin at higit na makilala ang Diyos na sinasamba natin at makita ang kadakilaan ng Kanyang pag-ibig at kalakhan ng Kanyang awat habag. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 9. At ito ang aking huling verse. Sabi ni Pablo, ikalawang Korinto chapter 4 verse 9b, napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, maaari tayong mapabagsak, may mga pagkakataon, maaaring tayong mapabagsak ng anumang mga pakana ng kaaway sa buhay natin. Pero sabi ni Pablo, at gawin nating statement din sa ating sarili, mapatumba man kami, hindi naman nangangahulugan yon na lubusan kaming ilulugmok nito. Dahil meron tayong Diyos na makapangyarihan. Meron tayong Diyos na mabuti. Meron tayong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. A sovereign God who is powerful in control sa lahat ng bagay. At kaya tayong itayong muli. Kaya tayong gamitin muli. At kaya tayong muling pagpalain muli sa ating mga buhay.